Para kita sa Romans. Sa liwat, amo ko ni ang Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. Kag diri kita sa 7040. Nagbalik kita diri sa aton daan nga ginatipunan, 7040, 7th Street, Lawan Village, Balantang Haro, no? Kag ang atong ginatunan subong amo ang pagpadayon sa aton series nga pag-study sa Book of Romans. Wala aton mga kauturan subong si Manong padayon naton i-pray no na stroke. Sila ni Brad Bon wala man. Daw init naman gani no. Kag iban samtang naghulat kita. Dayon kita sa aton pagtuon ano, paki-open lang dira. John, open mo lang dira kay abi nila sulod. Okay. So Book of Romans. Sang nagligad ato natun-an ano ang sugod sa chapter 7 sa Book of Romans kag makita naton ang diri ano sa aton nga pagtuon sa Book of Romans na nagligad nga simana ang mga differentiate ni Paul no sang law at ng sin. Binigyan tayo ng magandang pananaw ni Paul kung ano yung law, the work of the law, at saka yung sin. At sana po naintindihan natin yon sa mga kapatid natin that are online na hindi pa nakapanood, pwede nyo panoorin yan sa ating YouTube channel, ano? Diyan sa Complete in Christ YouTube channel. Yan ang bago nating YouTube channel. So, ngayon, dito tayo sa Romans chapter 7, verse 14 to 25. Hopefully, matapos po natin ito. At magbabasa po ako ng isang verse dito. Sabi niya dito, verse 24, wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? From the body of this death, no? So, makita natin si Apostol Paul na in conclusion sa chapter na ito, ng chapter 7, he considered himself as wretched. Okay? So, ano bang ibig sabihin ng wretched? So, walay pulos talaga, na walay pulos, parang walang pakinabang, walang masabi nating of no value. Yan ang kinukonsider ni Apostol Paul sa kanyang sarili. So itong verses na ito, makita natin, no? At bago yan, ano, sa mga nanonood sa atin at maka-join sa ating Bible study, kung hindi pa po kayo ligtas, wala po kayong dapat gawin kundi ang mag-believe that Jesus Christ died for your sins. He was buried and rose again the third day, no? Mananampalataya lamang ang tao upang maligtas sa panahon ito ng dispensation of the grace of God ay walang dapat gawin kundi ang mananampalataya lamang na si Jesus Christ ay namatay. Bayad po nating kasalanan, siya inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Yan lang po ang ating pananampalatayan, ating i-believe. So, makita po natin sa mga verses na ito na si Apostol Paul, ginamit niya ang kanyang sarili, no? Ginamit niya ang kanyang sarili to picturize, no? Upang mailantad niya, may pakita niya kung gaano ka wretched or paano ka walang pakinabang, of no value ang isang tao na nasa ilalim ng law. Okay? Na nasa ilalim ng law. Kaya sinasabi nito ni Apostol Paul upang maliwanagan tayo na mga believers in this dispensation of the grace of God, members of the church, the body of Christ, upang maliwanagan tayo na hindi na tayo under the law. Okay?
At lalo na tayong mga Gentiles na never been, no? Never been under the law. Tayong mga Gentiles, walang isang panahon, no? Na naging under tayo sa law. Dahil nga yung law nung ibinigay yon ay para lamang yun sa Israel. It was given to Moses by God, and Moses was the leader of the nation Israel during the time nung kinuha ng Panginoon yung kanyang chosen people, no? The seed of Israel, the 12 tribes of Israel from their bondage in Egypt. Doon ibinigay ang law. At yung law na yon was being practiced and only by the Jewish people at hindi ng mga Gentiles. So, gustong ipakita dito ni Apostle Paul na sa mga believers, members of the church, the body of Christ that were in Rome, no, na mga Jewish na talagang nagpa-practice ng law, pinapakita ni Apostle Paul kung gaano kahirap, gaano ka walang value, walang pakinabang ang isang tao na naniniwala or nagpa-practice ng law sa time na yon. Okay? And even today, no? Sa time natin ngayon, dahil marami din naman ngayon yung pinipilit yung sarili nila na mag-practice, nilalagay ang sarili nila under sa law. Okay? So, ginamit ni Paul yung sarili niya. At ang pagkasabi niya dito, sabi niya dito, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Bakit ginamit ni Paul yung pronoun na I? Okay? I, sabi niya, I. Bakit yung sarili niya yung ginamit niya? Masabi ba natin na sa panahong ito nang isinulat na ni Apostol Paul, no? Ang sulat nito sa Rome, itong book na ito na sinulat niya para sa mga taga-Rome at para sa atin ngayon, ay may consider pa ba na si Apostol Paul during the time carnal? Hindi na. Dahil siya ay ligtas na at nagpa-practice na siya ng buhay ng isang believer, members of the church, the body of Christ. In fact, Apostle Paul was the first member of the church, the body of Christ. So, nung isinulat niya ito, hindi na siya carnal. Dahil nga, sumusunod na siya, nagpa-practice na siya, how a member of the church, the body of Christ, should live, no? In this world. So, ibig sabihin, hindi na siya carnal. Ngunit, sinabi niya pa dito, bakit sinabi niya pa, but I am carnal? Apostle Paul, at this moment of time, was referring ng buhay niya bago pa siya naligtas, bago pa siya nakabilib sa gospel of the grace of God, bago pa siya naging member ng church, the body of Christ. He was referring sa kanyang buhay noong siya ay tagapag-usig pa ng church, the little flock. Okay? Na at the time, he was carnal. And listen to this. For we know that the law is spiritual. Okay? When was the time that the law that was given to Moses, the commandments of God, was considered as spiritual? Because the Bible says that the law was only until Christ. So, ibig sabihin, at this moment of time, the law does not function and it cannot be considered as spiritual. When was the time na ang law is spiritual? Noong ang law ay effective pa during the time, in time past, during God's prophetic program to Israel. So, meaning to say, this letter of Paul, these verses was referring nung time ni si Paul ay hindi pa naligtas, nung time na sa prophetic program pa ang kanyang buhay, sabi niya, during the time, I
was carnal and the law was spiritual. So, ang law ba ngayon epektibo? Wala. Kaya, it cannot be considered as spiritual. It cannot be considered as magagamit natin sa mga ating spiritual na pamumuhay ang law ngayon. Okay? I am referring to the law that was given to Moses. Okay? To the Jewish people. So, sabi niya dito, sold under sin. Nung time na yon, Paul, alam niya, naintindihan talaga ni Apostol Paul that he was sold under sin. At yung paggamit ni Paul ng kanyang sariling buhay dito ay hindi nag-i-exempt. Hindi nag-i-exempt sa atin sa panahong ito ngayon. Na gustong gumamit, magpailalim sa law, hindi yan nag-i-exempt sa atin. So, ibig sabihin, pag sabi ni Paul na during that time, kagaya natin naligtas na tayo sa gospel of the grace of God, hindi na tayo karnal, okay? Hindi na natin makonsider ang ating buhay na noon pa, kundi ang ating buhay ngayon ay living according to the guidelines how to live in this dispensation of the grace of God. No? Sa mystery program nating Panginoon. Nakapattern sa pamumuhay, sa instruction ng Panginoon written from Romans to Philemon. Okay? So, but in-acknowledge ni Apostol Paul na noong nakaraan na hindi pa siya ligtas. Tulad din natin noong nakaraan na hindi pa tayo ligtas. We were sold under sin. Lahat, walang exempted dito. Walang exempted dito. Bakit? Pag sinabi natin na wala naman akong ginagawang masama, wala akong kasalanan ginagawa, no. Ang sin that Paul was talking to this, we were sold under sin, the sin that was committed by Adam and Eve. Yon lahat, yung kasalanan na yun ay kumuyanap, ay naglaton sa atin. Sa atin. Lahat ng tao dahil lahat tayo ay galing kay Adan at kay Eva. So, verse 15. For that which I do, I allow not for what I would. Gusto ko ipaliwanag to Kasi many believers, gagamitin itong mga verses na to na mamaya ating babasahin. Na kanilang stand, gagamitin nila o kaya tingnan mo, talagang ang magkakasala talaga tayo. Talagang okay lang magkasala dahil ganun talaga. Tingnan mo si Paul nga. But hindi nila alam na ang buhay dito ni Paul na sabi niya na nakakagawa siya ng mga kasalanan na hindi niya dapat gawin ay yung panahon pa ito nung time past, nung hindi pa siya ligtas. No? Gusto ko ipaniwanag to dahil maraming mga believers today na ginagamit ito. Pag nagkasala na, ganun talaga. Ganun pala talaga tayo, magkakasala, ganun. Gagamitin itong mga verses na to. Hindi natin pwedeng gamitin itong mga verses na to. Yes, talagang magkakasala pa tayo because we are still in the flesh, but these verses cannot be used as an excuse because these verses refers to the life of Paul noong siya ay hindi paligtas. Sabi niya dito, for that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. So yung gusto niyang gawin, yung tama niya, mamaya sabihin pa niya na yung tama na dapat gawin, hindi niya magawa, no? Yung gusto niya, for which I do, yung gusto niyang gawin. Paul was referring to his real person. Because
our real person, no, the truth is, gusto talaga gumawa na mabuti din. But, listen to this, sabi dito, that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. Ang gusto niyang gawin, hindi niya mahimo, but ang hindi niya gusto himuon, yun ang magagawa niya. But, what I hate, that do I. Yung ayaw sana niyang gawin, yun ang nagagawa niya. Tingnan mo yan. Tingnan mo kung gaano yan contrast. Yan, real talaga yan sa tao na gusto ko mong gawin to, hindi mo magawa, yung iba, yung magawa mo. Okay? The reason for that, sabi niya dito, if then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. So, ibig sabihin ni Paul, so kung mahimo ko, ginagawa ko yung hindi ko dapat gawin, parang sinasabi ko sa law, that it is good. I consent unto the law that it is good. Para ba yung inaano niya sa law, ginagamit na niya yung law na mabuti yun. Dahil nga, hindi nga niya gustong gawin, ba't yun ang nagagawa niya? So, parang naidadahilan pa yung law na okay yun. But sabi niya dito, now, verse 7, now then it is no more I that do it. But sabi ni Paul, hindi na akong gumagawa noon. Hindi na akong gumagawa noon, sabi ni Paul. Now, sabi ni Paul, now, then it is no more I that do it, but sin that dwells in me. For I know that in me, that is in my flesh, dwells no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. So, Paul, inulit ni Paul, for I know that in me, sabi niya verse 17, now, then it is no more I that do. Sabi ni Paul, hindi ako ang gumagawa niyan. But, that do it, but sin that dwells in me. Alam nyo, nung time na hindi pa tayo ligtas, sin dwells in us. Ang kasalanan, andyan talaga sa tao. Okay? Ngunit, ano ba yung inalis ng Panginoon? Ano ba yung inalis ng Panginoon by the time we believe the gospel of the grace of sin, of the grace of God? Yung sin. And that's the very reason bakit mapunta na tayo ng langit, dahil wala na nga tayong sin. It was fully paid. It was erased. Okay? Na bayaran na yon. Now then, it is no more that I do, no more I that do, but sin that dwells in me. Referring to his time, past life. For I know that in me, that is in my flesh, dwells no good thing. Okay? Dwells no good thing. So, alam na alam ni Paul that
na yung buhay niya dati ay talagang infected with sin. The real Paul, nung nakaraang panahon, nung hindi pa siya ligtas, was infected with sin. Okay? For I know that in me, that is in my flesh, dwells no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Oh, listen to this, ha? I find not. When was the time that Paul, kahit gusto niyang gumawa ng mabuti, hindi niya magawa? Okay? Hindi niya magawa, I find not. Okay? When was the time? But how to perform that which is good, I find not. Alam nyo, everything that we do in time past, wala talagang mabuti doon. How a person can do good, no? When in fact, he was contaminated with sin. Anything that we do in time past cannot be counted as good in the sight of God. Wala talaga. Zero. Okay? Sabi dito, sabi ni Paul, but how to perform that which is good, I find not. Alam nyo, sa time na to, this verse cannot be used sa atin sa time na ito. Na hindi tayo makagawa that which is good. Dahil na pag gumawa tayo ng mabuti ngayon, it is counted, it is being kept, and for so, para doon sa ginawa nating mabuti. Anong ating matatanggap later? Reward. Okay? So that is why this verse cannot be applied to us. Kaya nga maliwanag na itong mga verses na to was used by Paul, no? Ginamit lamang ni Paul kung paano ang mga tao that are under the law, how wretched they are. Kaya nakakalungkot na ang daming tao ngayon pinipilit yung sarili nila na magiging sa ilalim ng law, hoping na kung gagawin nila yon ay magiging magiging mabuti. Magkaroon sila ng magandang relationship with God. Yun. But hindi nila naintindihan, sabi ng Bible, sabi ni Paul, na sa panahon na yan nga kung isa-ilalim mo yung sarili mo sa law, wretched ka, walang magandang magawa. Kahit yung gusto mong gawin na maganda, hindi mo magawa yun. And in fact, sabi ni Paul, I find not. Wala akong makita. So, verse 19, For the good that I would, I do not. For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Tingnan mo, ang mabuti daw na gawin ni Paul, hindi niya magawa. Ang gusto niyang gawin na mabuti. Kailan to? Iyan ba yun nung ligtas na siya? Hindi.
Lahat ng nagawa ni Paul pagkatapos siya maligtas, puro na mabuti yun. Puro na mabuti lahat ng ginawa niya according to what Jesus Christ hath revealed unto him. Yung lahat ng ginawa ni Paul pagkatapos siya maligtas, ay pagsunod na sa mga gusto ni Jesus Christ. Kaya mabubuti na yun. Kaya yung sabi dito ni Paul, na hindi ko magawa ang mabuti na gusto kong gawin, at ang nagagawa ko yung evil. Evil ba yung pag-preach ng gospel? Evil ba yung pagbiyahe ni Paul 3 times na pagbiyahe niya para mag-preach ng gospel sa Gentile nations? Evil ba yung mga taong namuhay si Paul ng mahirap, halos walang magandang damit, walang tirahan, upang ma-preach lamang yung gospel? Evil ba yon? Hindi. But, makita natin kung ano yung mga ginawa ni Paul. Dapat ang gawin ni Paul dati, maniwala siya kay Jesus Christ, kinalaban niya si Jesus Christ. Evil yon. Dapat tulungan niya yung church, the little flock, ng pag-preach ng gospel para sa mga Hudiyo. Anong ginawa ni Paul? Pinersecute pa niya yung mga grupo ni Peter. Pinakulong niya. Yung iba, hinuli niya. Evil yon. Kailan niya ginawa yon? Noong time na hindi pa siya ligtas. Noong time na siya ay under the law pa. Okay? That's how evil. No? That's how evil, that's how wretched yung taong pinipilit ang sarili niya under the law. Okay? Kaya tingnan nyo ha, punta kayo sa mga churches ngayon. Anong oras na ngayon? Asigurado, tapos na sila mag-tithes. Pagkatapos mamaya ng kanilang service, magta-tithes na naman ulit. Pinipilit nila pasunod yung mga tao sa mga law na para lang sa Israel. So, kaluoy sa mga tao, wretched. Ha? Ini-immerse nila sa maling katuruan. So, kaya naalala ni Paul, nakita ni Paul kung gaano kalungkot, gaano kahirap, gaano ka wretched, gaano ka walang value, paano ka walang pakinabang yung mga taong under the law. Bakit? Hindi mo magawa yung gusto mo? Ha? Hindi mo magawa yung gusto mong gawin na tama dahil nga susunod ka doon sa mga sinasabi ng law. And the problem, at this moment of time, then sabi dito ni Paul, for the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Now, if I do that I would not, it is no more I that do it. Okay? But sinong gumagawa nun? Sabi niya, but sin that dwells in me. Tingnan mo. When was the time sin dwells in a person? Ha? Yung hindi ka paligtas. Nung hindi ka paligtas. Yun ang time na ang sin nagdidwell sa tao. So, wala ka talaga hopeless. Walang paglaom. Walang pag-asa ang tao that is under the law because kung under the law ka, sin dwells in you. Ang kasalanan ay nakatira sa iyo kung nasa law ka. Yan yung mga tao under the law. No? So, sabi niya dito, I find then, now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwells in me. Tingnan mo. Kaya nga sinisiguro natin na itong time na to, na ginamit ni Apostol Paul, ang sarili niya, no? Na makita
kung gaano ka-wretched ang mga tao that are under the law, ay yung sarili niya nung time pass, nung hindi pa siya ligtas. Okay? Kaya tayo ngayon na ligtas na, we cannot use these verses upang gamitin din natin. Hindi na tayo wretched ngayon. Bakit? Under sin ka pa ba? Under the law ka ba? Kaya akala mo kung minsan para pogi points ng humble talaga. Makakita ka ng mga post na I am wretched like Paul. When was that time that you were wretched like Paul? During nung hindi ka paligtas. Dahil yung time na ito na ginamit ni Paul ang sarili niya na wretched siya, during the time na under the law pa siya as a Jewish person. Dahil nga, kawawa ka talaga kung under the law ka. Sabi niya dito, during the time na under the law ka, that was also the time that sin dwells in you. So sa panahon ito, ng dispensation of the grace of God, we are not under the law, and those who are saved, nag-believe sa gospel of the grace of God, is free from sin. Okay? Free from sin. That is why you cannot use this verse nga, yung gusto kong gawin na mabuti, hindi ko magawa. Kundi ang magawa ko, yung hindi ko gusto, ang evil, ang siyang magawa ko. That was before. Nung hindi ka paligtas, kagaya ni Paul, nang hindi pa siya ligtas. Ngunit ngayong ligtas ka na, chapter 8 will explain this whole thing. Yung mga sinasabi dito ni Paul sa verses na to, chapter 8 will explain. Okay? Sa next natin na study will explain bakit na hindi na natin pwedeng gamitin yung verse na to na ang gusto kong gawin mabuti, hindi ko magawa. Ang evil ang siyang magawa ko. Hindi na natin pwedeng gamitin. Why? Because we are already delivered from sin na siyang gumagawa noon. Sabi mo? Tingnan mo. Sabi ni Paul, now, if I do that I would not, it is no more I that do it. Sino yung gumagawa? Sabi niya, but sin that dwells in me. But the next chapter 8, sasabihin niya sa atin ni Paul na you are free from sin. So, verse 21, sabi niya, I find the law that when I would do good, evil is present with me. When was the time? Kung magawa ka, na mag-ubra ka. I find a law that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God. He himself, the real Paul na hindi pa siya ligtas, gusto niyang gawin yung na tutuwa din siya, gumawa ng law of God, sumunod sa law of God, after the inward man, referring to himself, his person, ang siya talaga. Okay? Ibig ko sabihin, I'm referring to the soul, no? The real you, the real Paul. But verse 23, but I see another law in my members, warring against the law of mine, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. So, during the time, nung hindi pa siya ligtas, there are law of God in which Paul delight. Gusto niya gawin. Naintindihan niya yon. Alam na alam ni Paul yun kasi kabisado ni Paul yung mga commandments, the laws that was given to them being Jewish people, nation Israel, kabisado ni Paul. And sabi ni Paul, I delight in them.
Nanamian man ko sila, gusto ko gawin yan. Okay? But sabi niya, but I see another law in my members. Okay? His real being, his person, the real Paul, gusto niya ang law of God. Nalipay. Nag-delight siya na himuuna siya. But I see, sabi ni Paul, another law in my members. Kaya, alam mo. Dira mo man makita, no? Ang separation, although the soul lives within the body, the flesh, makita mo talaga yung distinction. Makita talaga natin, this verse, magpapakita ng distinct ng soul from the body and his being distinct from the spirit. Bakit? Ano ba? Basta ba lang verse? Hambal sa verse, But I see. Sino yung nakakita? I see. The soul, the real Paul. Kaya I see. Saan niya to nakita? Sabi ni Paul, I see another law sa ibang niya tao, nakita niya, but in my members. Niya may law ang akon kamot. La nami mag-ubra ni siya, namiyan sa maubra mga wakaw. Okay? May law ang akon tiil. May law ang akon 5 senses. Akon emotion. No? May law sa iyang ginasunod. Sabi niya dito, kung hindi mo lang, nagakadlaw man kung kisa ginabasa ko ng verse niya, pares ako, ang real nga ako, ang soul na ako. Ang soul ko kakita na, naman yung ako mga members, may lain sa yung lunga ginasunod, di ba? Amo na nakita ni Paul, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, warring the law against of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. What is the law na yung members ni Paul ang sinusunod? Law of sin. But the real Paul delights in the law of God. That is why, noong hindi pa si Paul ligtas, noong hindi pa siya saved, sabi ni Paul, nasa gitna siya. Merong sinusunod na mga law of sin ang kanyang members, ngunit ang totoong Paul, dahil sa kaalaman niya sa law of God, na mabuti naman ang law of God, sabi dito, the law of God is holy, and the commandment is, good. Alam ni Paul yun. So gusto niya sundin, nagdi-delight siya doon. But sabi ni Paul, I see another law in my members, and that law is the law of sin, yung sinusunod ng kanyang members. Okay? So, the problem right now, the totality of Paul, the totality of Paul being a person, in time past, nung hindi pa siya saved, sabi niya in verse 24, oh, wretched man that I am. Ano yung wretched? Hopeless. Walang pakinabang. Walang value. Oh, wretched man that I am. Who shall deliver me from the body of this death? Alam nyo, Paul, during the time, in time past, sabi ni Paul,
who shall deliver me? Nung maintindihan ni Paul how wretched he was, there was a question that entered in his mind. Sino ang magdi-deliver sa akin sa ganitong sitwasyon? Sino ang magdi-deliver, magpapalaya sa akin sa ganitong kalagayan? Sino? Sino palagay niyo ang papalaya kay Paul sa ganong kalagayan? Kailan siya napalaya sa ganong kalagayan? Kaya nga, alam nyo, itong mga verses na ito, ginagamit talaga ng mga denomination, ginagamit ng mga so-called professing Christian, na pag nagkasala sila, talaga naman magkakasala talaga tayo. Hindi ko sasabihin hindi na tayo magkasala. Talaga naman magkasala na tayo kasi si Paul nga, tingnan mo, si Paul, gusto niya gawin yung mabuti, pero hindi niya magawa. Dahil may mga sinusunod ng verse. Nako, bakit hindi niyo pwedeng gamitin to? Yung life na ito ni Paul, noong siya ay undelivered pa, noong siya ay hindi paligtas, kaya sabi ni Paul, who shall deliver me? Sabi ni O wretched man, that I am. Who shall deliver me from the body of this death? From the body of this death. Who shall deliver me from the body? Sino ba yung body dito na nire-refer ni Paul? Yung tinitirhan niya na body niya, yung flesh niya, na sumusunod sa law of sin. Ito, yung mga members niya, kung saan siya as a soul nakatira, yung kaluluwa niya nakatira, yung mga members na ito, sumusunod sa law of sin. Okay? At sabi ni Paul, who shall deliver me from this situation? Who shall deliver me from this truth? Who shall deliver me from this wretchedness? Okay? So, yon ngayon ang tanong. Na-deliver na ba si Paul sa kanyang pagka-wretched sa time na to? Yes. So, ligtas na nga siya. Ngunit ginamit niya yung life niya before siya naligtas. So, sabi ni Paul, I thank God through Jesus Christ, our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Okay? So, makita natin na the deliverer is no other than Jesus Christ. Si Jesus Christ lang ang alam ni Paul na makadeliver sa kanya sa kanyang what? Sa ganyang kalagayan. Sa ganyang wretchedness of being under the law. Kaya sabi ni Paul, hindi na siya under the law. So, paano pa siya maging wretched? Wala na. Diba? Then the whole chapter 8, will explain kung paano natin natanggap yung deliverance from being wretched. From being rich, sa ating pagiging wretched, being under the law. Talaga naman tayo nga sana, mga Gentile, hindi nga natin tumana eh. We are much more than wretched. We Gentiles. The truth is, we are more than wretched. Yaman. Ito yung sa under the law lamang. Tayo nga umpisa pa sa Genesis chapter 12. Hindi na tayo, we were not under the law. Talagang itinakwil na tayo. We were give up na tayo ng God dahil sa tigas ng ulo. Kaya mas kailangan natin si Jesus Christ.
much more than these people who were under the law, the Jewish people. Okay? So, the whole chapter 8, no, ay pag-aralan na, umpisa natin next Sunday sa ating First Session Bible Study. Okay? So, ngayon, hanggang dyan lang lamang muna tayo. At kung mayroong tanong, pwede na tayo magtanong. Kung wala, let us close in prayer. Ama na banal, salamat sa Bible study. We're praying, O God, Lord, sa understanding ng bawat isa sa amin na maintindihan namin ito, kahit na yung mga kasama namin that are joining us online. We pray in Jesus' name. Amen.